Samahan niyo akong tuklasin ang ganda ng Morong Bataan. Ito ay yung unang araw ng dating namin dito sa Morong Bataan at talaga namang malalanghap mo ng sariwa ng hangin. At kinonta ko na agad dito yung mga kaibigan ko na pumunta sa isla ng Biak na Bato at ayan na nga. At naglalakad na nga kami papunta sa Biak na Bato doon sa dulo. At kaya ito tinawag na Biak na Bato dahil nga yan sa pagitan sa hiwa ng dalawang malaking bato. Kitang kita naman, nakuha pa ako ng camera dito at kitang kita naman ang ganda ng view. Kitang kita yung mga kasama ko dito na talaga naman nag-enjoy kami at may talunan dito at nga tumawag nga kami dito. Yan, napakasaya nito kasi makikita mo yung malaking bundok kapag tatalon ka at kitang kita mo yung magandang view. Nung pangalawang araw ay kinabukasan ay pumunta naman kami sa kabilang isla na tinatawag nilang Bakas. Kaya tinawag na Bakas dahil sa isang malaking bato na bakas ng isang parang malaking higante. Kitang kita dito at yun nga, papunta na nga kami sa isla na iyon at titignan natin yung ganda ng bakas na iyon. Ito ay sa barangay Nagbalayong sa Morong Bataan din to. Sa kabilang barangay lang din naman mula sa bahay namin. Yan, kitang kita yung ganda, para kang nasa Boracay. Yan, ganda-ganda ng tubig dito kasi blue yung water. At higit sa lahat, kami lang yung tao. Yan, parang pinopromote ko nga talaga yung ganda dito kasi yung buhangin dito sobrang putla, nakala mo nasa Boracay ka. Ang gaganda, tas ang lalaki ng malaking, ang daming buhay na bato. Yan, ang ganda ng tanawin. Yan, kung ikaw ay pupunta dito, talagang malalanghap mo at mararamdaman mo yung sariwa ng hangin. Yan, nung kinahapunan, pumunta agad kami ng tinatawag nila dito na tourist spot din, na hanging bridge. Yung saan biniyahe namin kasama yung mga kaibigan ko, nang hirap-uli kami ng motor. Yan, pumunta kami doon. Masukal yung daan pero ayos lang. Ito, nakarating na nga kami dito at kitang-kita nyo naman na nag-enjoy mga kaibigan ko dito. Yan, ang ganda ng tubig, nakaka-relax talaga at kitang-kita mo yung parang history nitong lugar na to kasi dati daw sobrang ganda nito. Simula nung nagkabagyo daw, parang bumaba yung tubig. Yan, iyuyugig pa nga ng kaibigan namin yung tulay at tinatakot ng mga kasama namin. Yan, kasama yung girlfriend ko, siya yung nag-video that time. Yan, pinapakita niya yung ganda at kung gaano kataas at tayog yung hanging bridge na tinatawag nila. Nung kinabukasan naman ng umaga ay talaga naman pumunta kami dito sa pinakamatandang simbahan ng Morong Bataan. Ito yung Our Pillar Church ng Morong Bataan. Napakaganda dito at kitang-kita mo yung ambience ng loob ng simbahan at talagang nilulumot na dahil sa katandaan nitong simbahan na ito. Yan, kitang-kita niyan. Tignan niyo yung loob. Maganda ta. Yan. Ganda niyang paggabi kasi may lightning talaga. Talagang alaga siya. Tapos nadaanan kami ng dagat. Kitang-kita yung Sunkiss at merong sikat na pagkain dito na hutcho at banh mi. Isang Vietnamese food na na-inherit dito sa barangay Morong Bataan. At dinayo rin namin syempre yung lumihan ni Manoy. Kasama ang aming mga kaibigan at kitang-kita naman na parang overloaded itong pagkain nila dito. Tingnan nyo yung serving. 70 pesos lang siya. Pero napakadaming serving. Yan, may mga lumpia, may dynamite, may lomi. Yung lomi nila may baboy, may egg. Basta masarap siya. Complete, kumbaga sa Diwata Paris overload siya. At ito na yung mga expenses kung sakaling pupunta ka dito. At talaga namang mag-e-enjoy ka sa Morong Bataan. Ito yung pamasahe, papunta and pabalik. And kaya inihikayat ko kayo na pupunta dito sa Morong Bataan dahil maraming magagandang tanawin at lugar dito. Maraming salamat sa inyo. At ito ang travel vlog ni John Lester Caribo, Section GK 3DA.